Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Daryl. Taong 1980, Santa Magdalena, Sorsogon. Noon pa man, hindi na naging madali ang buhay ni Daryl at ng kanyang pamilya. Sila'y hamak na mangingisda lamang na halos isang kahig at isang tuka sa bawat araw na dumaraan. 7 silang magkakapatid at sa kanilang 7 siya lamang ang kaisa-isahang lalaki. Kaya naman sa murang edad niya, wala siyang nagawa kundi ang mangisda rin katulad ng tatay niya. Pero madalas, hindi niya ito kasama. Nakatali kasi ito sa ibang obligasyon pinuno. Sa kadahilanang sa kanilang lugar noon, ito lamang ang nag-iisang manggagamot. Marami ang humahanga sa tatay niya, pero lahat ng parangal ay walang silbi para sa kanya dahil sa hindi naman nila ito mapakinabangan. Kaya naman walang araw na hindi niya tinatanong ang tatay niya kung bakit pa nito ipinagpapatuloy ang kanyang mga nasimulang kawang gawa, gayong wala naman sila ritong napapala. Ngunit tuwing naririnig ito ng tatay niya, tinatawanan lamang siya nito, kasabay ng pagsagot nito ng, "Sa tamang panahon, anak, malalaman mo rin ang dahilan ko." Ganun palagi ang kanyang naririnig, hanggang sa manawa na lang siya. At imbis na pagtuunan pa ito ng pansin, minabuti na lang din niyang ipagpatuloy ang paghahanap buhay na maagang ipinasa ng kanyang mga magulang. Araw-araw ay umaalis siya ng madaling araw, tapos bandang 7:00 na siya kung umuwi. Minsan inaabot pa ito ng 10:00, kaya hindi niya nagaanong natututukan ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang mga kapatid niyang nag-aaral. Akala niya nasa ayos ang kanilang sitwasyon, ngunit isang gabi, umuwi siya na nagkakagulo sa loob ng bahay. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo. Dilat na dilat ang mga mata habang nanginginig ang buo nitong katawan. Hindi rin ito makapagsalita habang tinutulungan ito ng mga kakilala nitong manggagamot na galing pa sa ibang baryo. Sinusubukan nila yung pakalmahin habang tinatawas, ngunit parang wala ito sa kanyang wisyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong umungol kasabay ng pagpapakita ng isang nilalang sa loob ng tawas. At ang nilalang na yan ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkasindak. Halos 8 talampakan ang taas ng mga ito. May butot balat na pangangatawan at may 2 pakpak na may hahaling tulad mo sa pakpak ng tutubi. Para ring kahoy ang kanilang mga balat at ang kanilang mga muka ay sadyang kakaiba. May ngipin silang parang sa isda, may mata silang parang sa ahas at ang mga tenga nila'y matutulis. Klarong-klaro ang nilalang ngayon sa ilalim ng tubig na pinagtawasan ng manggagamot, kaya maging siya man, hindi ito maipagkakaila. Maya-maya pa, biglang nawalan ng malay ang kanyang ama. "Nako, masama ito," wika ng isang manggagamot. Kaya nung marinig niya ang bagay na yon, hindi siya nagdalawang isip na magtanong. At doon, nalaman niya kung ano ang nilalang na kanyang nasilayan. Ayon sa matanda, ang nilalang na nakita niya ay ang nilalang na nakatalo sa kanyang ama. Ito marahil ay nakasapi sa kanyang biktima, kaya nang tinawag niya ito, siya ay nasorpresa. Inilahad din ito na natalo sa espiritual na kumbate ang tatay niya dahil hindi kayang kunin ng nilalang ngayon ang ulirat ng isang tao, lalo na kung mula ito sa albularyo ng hindi nito nagagawang matalo. At dahil dito, kaya pinoproblema ng matanda kung papaano mababawi ang ulirat ng kanyang ama. Labis-labis itong nababahala, lalo pat ang nilalang na nakasagupa ng kanyang ama ay isa sa pinakamalakas na uri ng taong dilim na kilala nila. Ayon sa salaysay nito, ang mga taong dilim ngayon ay minsang mga ordinaryong katutubo. Naninirahan ng mga ito sa paanan ng mga bulkan,
noong mga panahong hindi pa tayo nasasakop ng mga Espanyol. At nung dumating ang Espanyol dito sa ating bansa, napilitan ang mga katutubo na tumungo sa puso ng gubat at bundok. Kabilang sila sa mga tinutugis noon dahil hangad ng mga Espanyol na baguhin ang kanilang mga kinalakihan at paniniwala. At sa harap ng hindi may pagkakailang desperasyon, nagdasal ang dato ng mga katutubo sa itim na bathala. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinakinggan nito ang kanilang mga daing. Sa loob lamang ng maikling panahon, binalot ng makapal na itim na hamog ang kanilang lugar. At magmula noon, hindi na sila nakita pa. Ngunit nang mawala sila, isang selyo sa lupa na gawa sa bato ang nakita ng mga mamumuntok. Malaki at bilugan ng batong yon, at sa bawat parte nito ay may nakaukit. Isang simbolo na tumutukoy sa mga taong may pakpak at mga salitang hindi nila maunawaan. Ngunit nang matuklasan ito ng ermitanyo na kabilang sa kanilang mga ninuno, napag-alaman nito na hindi nawala ang tribo ng mga katutubo, at yon ay isinelyo sa ilalim ng bato upang habang buhay nitong pagsisilbihan ang Panginoon na hiningan nila ng tulong. Ngunit dahil sa buhay at may mga pisikal na katawan ng mga nilalang na yon, kinakailangan nilang muling bumalik sa mundo ng mga buhay para kumain. Bagaman wala silang kakayahang lumayo sa bundok at gubat, nagagawa pa rin nilang makakuha ng mga biktima. At yon ay sa pamamagitan ng mga magbubukid at mga ngaso na naliligaw sa lugar nila tuwing gabi. Matagal na yung nangyayari ayon sa manggagamot, pero hindi nila inaasahang aabot sa punto na may sasapian lang ito. Ano man ang kanilang rason, naniniwala ang matanda na may kaugnayan nito sa maiitim nilang binabalak. Nang marinig ni Darrell ang sinabi ng matanda, hindi siya kaagad nakasagot. Biglang nanlambot ang kanyang katawan at halos mablangko ang kanyang pag-iisip. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagpatuloy nito ang panggagamot, ngunit wala pa ring nagbago. Pagtungtong ng gabi, habang sila'y naghahapunan, bigla silang nakarinig ng mga kalabog sa loob ng silid ng tatay niya. At pagsilip nila rito, wala na ang kanyang ama. Nakabukas na ang bintana at mukhang kanina pa yung nakalayo sa kanila. Sinubukan nila itong hanapin, ngunit sa loob ng 3 araw, sila'y nabigo. Kaya naman kahit labag sa kanilang loob, napilitan silang tumigil. At magmula noon, hindi na muling bumalik ang manggagamot. Pero bago ito umalis, inilahad nito sa kanila na huwag magdadalawang isip na lumapit sa sandali na may makita silang kakaiba. Naniniwala ito na babalik ang kanilang ama, pero sa pagkakataong yon, hindi na ito ang tao na dati nilang kilala. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Darrell at sa kanyang pamilya. Mula nang maglaho ang kanyang ama, tuluyan nang nabago ang kanilang pamumuhay. Ang dating tahanang puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikang tila may kasamang mabigat na pangamba. Tuwing sasapit ang dapit hapon, walang isa man sa kanilang magkakapatid ang nangangahas lumabas ng bahay. Kahit ang kanilang ina na dati matatag sa harap ng anumang pagsubok, ay tila nawalan na rin ng lakas. Madalas niya lamang titigan ng daan sa harap ng kanilang bahay na para bang umaasang anumang sandali ay makikita niyang naglalakad pa uwi ang kanyang asawa. Ngunit lumipas ang 1 linggo, sumunod ang 2 linggo, hanggang sa umabot ang mahigit 1 buwan, wala pa ring bakas ng kanyang ama. Samantala, si Darrell ang unti-unting umaako sa lahat ng responsibilidad sa kanyang pamilya. Mas maaga na siyang umaalis upang mangisda at mas gabi na ring umuuwi. Kahit halos hindi na siya makatulog sa pagod, pinipilit niyang maging matatag alang-alang sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit sa bawat paglalayag niya sa dagat, hindi mawala sa kanyang isip ang mga sinabi ng matandang manggagamot. Babalik yang ama mo.
pero hindi na siya ang taong dati ninyong kakilala. Paulit-ulit yung sumasagi sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano mas kinakatakutan niya. Ang posibilidad na patay na ang kanyang ama o ang posibilidad na buhay pa ito. Isang madaling araw, bago pa tuluyang sumikat ang araw, naghahanda si Daryl upang pumalaot. Napansin niyang tahimik ang paligid. Tanging hampas lamang ng alon at mahinang ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Habang inilalagay niya ang lambat sa bangka, napansin niyang tila kakaibang lamig ang bumabalot sa dalampasigan. Hindi yun pangkaraniwang simoy ng umaga, para yung lamig na nagmumula sa isang kuweba. Maya-maya ay bigla siyang napalingon. Sa may dulo ng dalampasigan, may isang matandang lalaki na nakatayo. Hindi niya ito kilala. Nakasuot yon ng lumang kayumangging damit na halos kupas na sa katagalan. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Hindi ito kumikilos, hindi rin nagsasalita. Nagkatitigan silang dalawa ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit ang matanda. Ikaw si Daryl, ang anak ng manggagamot. Hindi yun tanong. Alam na alam nito ang kanyang pangalan. Tumango lamang siya at doon napabuntong hininga ang matanda. Matagal ko nang hinihintay na makita ka. Marahil hindi mo ko kilala, pero kilala ko ang iyong ama. Nang marinig niya yan, agad siyang tumayo ng tuwid. Di siya nagdalawang isip na nagtanong dito sa paniniwalang may alam ito kung saan mahahanap ang kanyang ama. Ngunit nang marinig ito ng matanda ay umiling ito. Walang nakakaalam sa kinaroroonan niya, pero ang mga katulad niya ay nararamdaman ko. Naghahanap pa rin siya hanggang ngayon. Hinahanap niya sa kuwebang iyon ang kulungan ng kanyang ulirat. Pero hindi ito posible dahil ang pinuno ng mga nilalang na iyon ay tuso at matalino. Hinahayaan lang siya nito. Alam nila na darating ang oras na maglalaho na ang natitirang kaluluwa niya sa kanyang katawan at yon ang magiging hudyat ng panibago nilang sisidlan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, ipinaliwanag nito ng maigi kung ano ang mga nilalang na kinakaharap nila. Ayon sa matanda, manaram ang tawag sa mga ito. At kaya yun ang tawag sa kanila ay dahil sa kakayahang magsilang ng kanilang pinuno ng mga bagong katulad nila upang ilagay sa isang sisidla na walang laman. Ito ang nagsisilbing bagong henerasyon ng kanilang lahi na magpapatuloy sa kanilang uri sa loob ng mahabang panahon. Mabilis ang kamatayan ng mga manaram, ngunit ang kanilang pinuno ay hindi saklaw nito. Hanggat hindi ito napapatay ng sibat na gawa sa sungay ng Suhamri, mananatili itong walang kamatayan. Sandali lang ho. Ano naman ang Suhamri? Ang Suhamri iho ay isang mahiwagang toro na nakatira sa bulusan. Hindi pa ako nakakakita nito, pero may dibino akong kakilala na nakapantay na ng sibat na gawa sa sungay niya. Pero ang dibinong yon ay napakalayo sa lugar natin. Hindi rin siya nagpapaistorbo, lalo na kung hindi interesante ang dalang kaso ng mga estrangherong napapadpad sa lugar niya. Kaya para makahingi tayo rito ng tulong, kailangan mong makalikom ng sapat na detalye ukol sa mga manarang. Pupunta tayo ng bundok. Sisimulan natin ang paghahanap sa kanilang selyo. Huwag kang matakot. Ang mga manaram ay lumalabas lamang tuwing gabi. Hanggat makakalabas tayo ng gubat bago sumapit ang dapit hapon, mananatili tayong ligtas. Nang magkasundo silang dalawa, hindi na nag-atubili si Daryl. Alam niyang delikado ang hakbang na kanyang tatahakin, pero mas nakakatakot para sa kanya ang walang gawin. Hindi niya kayang hayaang tuluyang mawala ang kanyang ama.
Kaya kahit may konting pagkakataon na mabawi ito, hahabulin niya ang pagkakataong yon. Ano ang pangalan ninyo? Tanong niya sa matanda. Tinatawag akong Gadyo sa aming lugar. Kaya yun na lang din ang itawag mo sa akin. Nang marinig niya ito ay tumango na lamang siya. Maya-maya ay muli siyang nagtanong para malaman niya kung kailan ang alis nila. Ngunit nang marinig ito ng matanda, ay bigla na lamang itong sumagot sa kanya ng, Ngayon din. Aalis na tayo ngayon din. Pero, paano po yung pamilya ko? Umuwi ka. Magpaalam ka sa nanay mo. Dahil kapag nagsimula na tayo, hindi ko masasabi kung kailan tayo makakabalik. Nanahimik si Daryl. Para itong nagpapaalam sa isang digmaang hindi niya alam kung makakaligtas pa siya. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang naglilinis ng mga lambat ang kanyang ina. Nang makita siya nitong maagang bumalik, agad itong nagtaka. Oh, bakit anak? Hindi ka ba tutuloy sa dagat? Nay, may nakilala ho ako. Kilala niya si Itay at alam niya kung saan to hahanapin. Biglang nanlaki ang mga mata ng kanyang ina at hindi pa man ito sumasagot, sinimulan na niyang ibahagi ang mga nalalaman niya. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa dalampasigan. Mula sa pagkikita nila ng matanda hanggang sa mga ipinaliwanag nito tungkol sa mga manaram. Habang nakikinig ang kanyang ina, kapansin-pansing namumutla ito. Pagkatapos ng kanyang salaysay, tahimik lamang itong nakayuko. Maya-maya tumayo ito. Lumapit sa lumang baul na kahoy sa sulok ng bahay. Dumukot ito ng isang lumang tela. Maingat niyang iniabot ito kay Daryl. Ibinilin ito ng ama mo sa akin. Sabi niya ibigay ko ito sa iyo kapag handa ka na. At siguro anak, ito na ang tamang panahon. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dahan-dahan niyang binuksan ng lumang tela. Sa loob nito ay may isang maliit na kutsilyong may ukit na mga kakaibang simbolo. Pati ang hawakan nito ay hindi pangkaraniwan. Parang hindi kahoy, parang isang matigas na buto ng hayop. Nay, ano po ito? Hindi ko rin alam, anak. Sinabi lang ng ama mo na darating ang araw na ikaw na ang gagamit niyan. Napatingin dito si Daryl. Hindi niya maipaliwanag pero para bang may kakaibang init na dumadaloy mula rito papunta sa kanyang mga palad. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kapatid, agad siyang bumalik sa dalampasigan. Naroon pa rin si Lolo Gadyo. Parang hindi man lang ito gumalaw sa kinatatayuan nito. Nang makita nito ang kutsilyo sa bewang ni Daryl, napangiti ito. Kaya pala hindi ka pinipili ng pagkakataon dahil matagal ka nang inihahanda ng ama mo. Hindi na nakapagtanong si Daryl. Nagsimula na silang maglakad papunta sa paanan ng kabundukan. Malayo pa lamang ay napansin na ni Daryl ang pagbabago ng kapaligiran. Unti-unting nawala ang mga huni ng ibon. Pati ang mga kuliglig ay tumahimik. Ang hangin ay naging mabigat at ang mga puno ay halos hindi gumagalaw. Lolo, bakit parang ang tahimik? Hindi yan katahimikan, kundi nakikinig lamang sa atin ang gubat. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, dito na sila nagsimulang makasilay ng mga bakas. Literal na nagkalat ito sa paligid, maging sa mga katawan ng puno na nasa pinakamataas na bahagi. Ang mga bakas na yon ay marka ng mga paa na hinulma ng putik. Masyado itong maliit sa mga ordinaryong tao, pero ayon kay Lolo Gadyo, ang mga bakas na yon ay bakas ng mga manaram na umaaligid tuwing sumasapit ang takip silim. Marahil ay naghahanap ito ng mga biktima,
at posibleng ilang araw na itong hindi nakakakain ng maayos, kaya ito mabagsik sa lugar kung saan sila naghahanap ng pagkain. Wala na tayong oras para pagmasdan ng lugar na ito. Magmadali na tayo dahil malayo-layo pa ang ating pupuntahan. Matapos nitong magwika ay mabilis silang umusad. At sa loob ng ilang oras, marami silang mga nakitang bagay na hindi nila tinangkapang pansinin. Kabilang sa mga ito ang mga mukha ng taong animoy ibinaon sa mga katawan ng puno at ang mahinang simoy ng hangin na nagdadala ng mga nakakatakot na tinig. Nagpatuloy sila sa makitid na landas habang ang bawat hakbang ay lalo pang inilulubog sila sa kailaliman ng kagubatan. Hindi na halos tumatagos ang sikat ng araw sa makakapal na sanga ng mga puno na tila daang-daang taunang nakatayo roon. Sa bawat sandali, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Daryl. Hindi yun simpleng pagod, parang may kung anong puwersang unti-unting pumipisil sa kanyang dibdib. Biglang huminto si Lolo Gadyo. Tumigil muna tayo. Agad namang sumunod si Daryl. Napansin niyang maging ang mahinang simoy ng hangin ay tuluyang nawala. Naging napakatahimik ng paligid. Maya-maya ay narinig nila ang isang mahinang hikbi. Isang batang babae na tila umiiyak di kalayuan. Nanay, tulungan niyo ko. Kaya nang marinig niya ito, agad siyang napalingon sa kanyang kilid. Ngunit nang akmang tatalikod na siya para sana sipatin pa ito, bigla siyang hinawakan ng matanda kasabay ng pagwika nito ng, Huwag kang lilingon. Walang batang nakatira sa gitna ng kagubatang ito. muling umalingaw-ngawang iyak. Mas malinaw na ngayon at mas malapit. Kuya, tulungan mo ko. Napatigil si Daryl. Boses yun ng bunso niyang kapatid. Kaagad na nanindig ang kanyang balahibo habang patuloy na inuunawa ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Unti-unti siyang napapaharap sa direksyon ng tinig nang biglang inilabas ni Lolo Gadyo ang isang maliit na supot ng asin. Inihagis yun ng matanda sa paligid nila habang nagbibigkas ng mga salitang hindi maunawaan ni Daryl. At sa isang iglap, naglaho ang lahat ng tinig. Kasunod nun ay isang malakas na tili na tila nang galing sa itaas ng mga puno. Bigla siyang napatingala at dito ay may nakita siyang itim na anino na tumalon mula sa puno hanggang sa maglaho na ito. May mga kaluskos na rin silang napapansin kahit umagang-umaga pa. Hindi ito mga manaram ayon sa matanda, ngunit ang mga nilalang na yon ay tagasunod nila. May isang layunin ang mga ito, guluhin ang kanilang mga biktima para tuluyan itong maligaw sa gubat at hindi na makalabas pa. Pagkaraan ng ilang minutong pakikiramdam, nagdesisyon na silang umusad. Bagaman walang ideya sa lugar na kanilang tinatahak, mas binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa paunti-unti makalayo na sila sa lugar na yon. Pagdating nila sa paanan ng bundok, sumalubong sa kanila ang isang masukal na kakahuyan. Tahanan ito ng maraming hayop at sa estado ng lugar, mukhang hindi pa ito napapasok. Dahan-dahan nila itong nilapitan habang patuloy ang pag-ihip ng mga dasal ng matanda sa hangin. Maya-maya pa, nang makapasok na sila, bumungad sa kanila ang isang kalansay ng manaram na nakatayo at nakasuot ng punit-punit na damit ng kanilang biktima. Sa likurang bahagi nito, may isang malaking bilog at makapal na bato na may mga ukit. Akala niya yun ang hinahanap nila. Pero ang hindi niya alam, isa lamang ito sa mga marka at selyo ng mga manaram. Ayon kay Lolo Gadyo, nagkalat ang kanilang mga simbolo sa lugar. Nagsisilbi nila itong pinto na dinaraanan tuwing sumasapit ang takip silim. Dagdag pa nito na, hindi na nila kailangan pang magtagal doon
dahil hindi yon ang lagusan na kanilang hinahanap. Lolo Gadyo, bakit ba natin hinahanap ang pinakalagusan nila? Kung pare-parehas lang naman ho ang mga ito, bakit kailangan pa nating lumayo? Hindi ba mas maganda kung dito na lang tayo maghanap ng mga kailangan mo? Ngunit nang marinig ito ng matanda, ay seryoso lang itong tumitig sa kanya. Imposible ang gusto mong mangyari. Hindi lahat ng lagusan ay nilalawayan ng pinunong manarang. Ang pinuno nila ay may isang lugar lamang na dinaraanan. Doon natin matatagpuan ang laway na makapagtuturo sa eksaktong kinaroroonan ng katawan ng iyong ama. At sa pamamagitan nito, matatawas natin ang laway at malalaman natin kung may natitira pa bang buhay sa kanya o tuluyan na siyang namatay. Bandang 12:00 ng tanghali, patuloy pa rin sila sa paghahanap. Ngunit gaano man sila kabilis, nanatili pa rin silang bigo. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagdesisyon ng matanda na umalis na sila sa lugar na yon. Mula sa bundok na kanilang narating, mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa direksyon kung saan natatanaw nila ang dagat. Ayon kasi rito, na para makaligtas sila sa mga nilalang, kailangan nilang mailubog ang kanilang katawan sa ilalim ng tubig alat. Yun lamang ang paraan para tuluyan sila nitong tantanan. Sa loob ng mahigit 2 oras, hindi naging biro ang kanilang paglalakad. Pagsapit ng 5:00, kung saan papasapit na ang takip silim, abot tanaw na nila ang pangpang ng dagat, ngunit ang kadiliman ng gabi ay parang anino na humahabol sa kanila. At sa loob lamang ng ilang segundo, may mga narinig na silang yabag na sinasabayan ng mga katakatakot na pag-angil. Parang mga mababangis na hayop ang naroon sa kanilang likuran, na kahit anong sipat niya hindi niya makita-kita. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang tabing dagat, kasabay ng dali-dali nila roong pagtalon. At nang mabasa na sila ng tubig, muli silang umahon hanggang sa dito na nila masilayan ang mga nilalang na nakatayo sa hangganan ng dalampasigan. Nanlilisik ang mga mata nito at pilit nitong ginagaya ang wangis ng tao. Ngunit anuman ang gawin nila, masyado itong imposible. Maya-maya ay umalis na rin ang mga manaram hanggang sa paunti-unti tumahimik na rin ang paligid. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, tinahak nila ang tabing dagat para lamang makabalik sa kanilang tahanan. Tahimik na noong naglalakad si Darren, gawa ng magpahanggang sa oras na yon, hindi niya pa rin maisip kung totoo ba ang lahat ng kanilang mga nakita. Nang mapansin naman yon ng matanda, bigla nitong tinapik ang kanyang balikat kasabay ng pagwika nito ng, Magpakatatag ka, dahil dito pa lamang ang simula. Kung nais mong makabalik ang tatay mo sa inyo buhay man o patay, kailangan mong talunin ang takot mo. Sinasabi ko sa iyo, Darren, marami pang mangyayari. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad sa tabing dagat hanggang sa marating nila ang isang lumang kubo na nakatayo sa gitna ng mga puno ng nipa. Halos hindi na ito mapansin dahil nababalutan ng mga baging at makakapal na damo. Kung hindi itinuro ni Lolo Gadyo, iisipin ni Darrell na isa lamang yung abandonadong bahay na matagal nang walang nakatira. Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Wika ng matanda. Pagpasok nila sa loob, napansin ni Darrell na malinis ang sahig kahit halatang matagal nang walang taong nakatira roon. May isang lumang banig sa gitna, ilang palayok sa sulok, at isang maliit na altar na may mga pinatuyong dahon, mga bato, at mga paboritong halaman ng mga albularyo. Kanino ho ang bahay na to? Tanong ni Darrell. Dati itong pag-aari ng isa sa pinakamahusay na dibino sa lugar na ito. Matagal na siyang namatay. Pero hanggang ngayon hindi pinapasok ng mga nilalang ang bahay na ito. Ho,
Bakit naman? Dahil hindi sila makapasok. May mga basbas ang lugar na ito. Hindi na nagtanong pa si Daryl. Ramdam niya rin na kakaiba ang hangin sa loob ng kubo. Hindi tulad sa gubat na mabigat ang pakiramdam. Dito ay parabang magaan ang kanyang dibdib. Maya-maya ay naglabas si Lolo Gadyo ng maliit na supot mula sa kanyang bayong. May mga dahon yon, pinatuyong ugat at maliliit na bato. Lolo Gadyo, ano po ang mga yan? Ito ay mga pangontra. Sinimula ng matanda na ilagay ang mga ito sa 4 na sulok ng bahay. Pag may narinig kang kumakatok mamaya, huwag mong bubuksan. Nagbibiro ho ba kayo? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito kay Daryl. Hindi ako nagbibiro. Natahimik si Daryl. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na ring lumakas ang hangin sa labas. Kumakalabog ang mga kawayan at naglalabasan ang mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang katok. Nagkakatinginan lamang silang dalawa ni Lolo Gadyo. Wala ni isa sa kanila ang kumilos. Ilang saglit pa ay may muling kumatok. Ngunit sa pagkakataong yon, mas malakas na. Lolo Gadyo. Wag. Pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita yung nasa labas. Daryl? Anak? Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Boses yon ng kanyang ama. Anak, buksan mo ang pinto. Halos mapatayo si Daryl. Ha? Tay! Akma na siyang tatayo nang biglang hinawakan ni Lolo Gadyo ang kanyang kamay. Wag, Daryl! Pero, boses po yun ng ama ko. Hindi. Hindi yan ang tatay mo. Muling nagsalita yung nasa labas. Anak, giniginawa ko. Tulungan mo ako. Halos mapaluha si Daryl. Parang tunay na tunay ang boses. Maya-maya pa ay narinig naman niya ang pag-iyak ng kanyang ina. Daryl, anak, buksan mo ang pinto. Sumunod naman ang boses ng kanyang kapatid. Kuya? Kuya? Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata, pero hindi siya nagpapadala. Ilang minuto ang lumipas, biglang naglaho ang lahat ng boses. Pagkatapos nun ay may narinig silang kakaibang pag-angil na parabang isang malaking hayop ang nabigo sa panghihikayat sa kanila. Tumadaan na sila. Mahinang wika ni Lolo Gadyo. Pero Lolo, bakit kaya nilang gayahin ang mga boses? Dahil hindi lamang ang mga manaram ang nakatira sa gubat. May mga alipin silang nabubuhay sa pamamagitan ng takot ng mga tao. Kinabukasan, maagang naglakad ang dalawa. Hindi sila bumalik sa dinaanan nila kahapon. Sa halip ay lumiko sila sa mas mataas na bahagi ng bundok. Mas lalong naging makapalang hamog. Hindi na makita ni Daryl ang ilang metrong nasa harap niya. Tanging ang tungkod ni Lolo Gadyo ang kanyang sinusundan. Maya-maya ay biglang huminto ang matanda. Naaamoy mo ba yun? Suminghot si Daryl. May masangsang na amoy, parang nabubulok na kahoy na may halong dugo. Tandaan mo ang amoy na yan. Bakit ho? Dahil malapit na tayo. Pagkaraan ng ilang hakbang, ay biglang bumungad sa kanila ang isang malawak na bahagi ng kagubatan na halos walang mga puno. Sa gitna nito ay may nakatayong napakalaking batong bilog. Halos 3 tao ang taas nito. Puno ito ng mga ukit na katulad ng mga nakita nila kahapon, ngunit may isa itong pagkakaiba.
May makapal na itim na likidong tumutulo sa gitna ng mga ukit. Biglang namilog ang mga mata ni Lolo Gadyo. Natagpuan na natin. Ang ano ho? Laway ng pinuno ng mga manaram. Dahan-dahan siyang lumapit. Naglabas ito ng isang maliit na sisidlang kawayan. Maingat niyang sinalo ang itim na likido, ngunit bago pa man mapuno ang sisidlan, biglang nayanig ang lupa. Pareho silang napalingon. Ang mga puno sa kanilang likuran ay isa-isang naghihiwalay, parang may malaking bagay na dumadaan sa gitna nito. Kasunod noon ay isang nakakabinging sigaw. Ang tunog ay hindi tulad sa tao, hindi rin tulad sa hayop, parang pinagsamang daan-daang boses na sabay-sabay na sumisigaw. Lolo! Takbo, Darrell! Wala nang dalawang salita. Mabilis silang tumakbo palayo. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang may isang mahabang kamay na kulay abo ang biglang lumabas mula sa likod ng mga puno. Halos umabot ito ng ilang metro sa haba. Tinangka nitong dakmain si Darrell. Mabuti na lang nakaiwas siya. Bumagsak ang kamay sa lupa. Nagbitak ang mga bato sa lakas ng pagkakabagsak. Pagkatingin ni Darrell sa may-ari ng kamay, halos hindi siya makahinga. Isang manaram ang nakatayo sa harap nila. Ngunit hindi ito katulad ng mga nakita niya sa tawas. Mas malaki ito. Umaabot ng halos 12 talampakan ng taas. Ang mga pakpak nito ay parang sa malaking tutubi na may mga butas. Ang mga kuko ay halos kasing haba ng itak at ang mga mata nito ay kulay dilaw na nagniningas sa galit. Huwag kang titingin sa mga mata niya! Sigaw ni Lolo Gadyo. Ngunit huli na ang lahat. Nagtama ang mga mata nila. Sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Nawala ang gubat. Nawala rin si Lolo Gadyo. Nakita ni Darrell ang sarili niyang nasa loob ng isang napakalaking kuweba. Libu-libong tao ang nakatayo sa paligid. Lahat sila ay walang galaw, parang mga estatwa. At sa pinakagitna ng kuweba, nakaluhod ang kanyang ama. Payat na ito. Puno ng sugat ang kanyang katawan. Nakatitig lamang ito sa sahig. Itay! Bigla itong napatingin sa kanya. Lumuha ang mga mata nito. Anak ko. Pero bago pa makalapit si Darrell, isang napakalaking anino ang dumilim sa likuran ng kanyang ama. 2 malalaking pakpak ang dumipa. At mula sa kadiliman ay dumilat ang 2 napakalaking mata na kulay dugo. Dahan-dahang lumabas ang nilalang na yon. At doon nakita niya ang pinuno ng mga manaram na halos 100 ulit na mas malaki kumpara sa kanyang mga nasasakupan. Kagad siya nitong tinangkang sunggaban, ngunit bago pa man ito magawa ng nilalang, na ibalik na ni Lolo Gadyo ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Pagmulat niya, nakita niya ang matanda na mangyak-ngiyak habang nakatitig sa kanya. Nakabalik na rin sila sa kubo at sa mga sandaling yon, hawak na nito ang itim na likido. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay gising na sina Darrell at Lolo Gadyo. Makapal pa ang hamog na bumabalot sa paligid ng kubo. Ang mga dahon ng nipa ay nangingintab sa hamog, habang ang mahinang alon ng dagat ay marahang humahampas sa dalampasigan. Tahimik lamang si Darrell habang pinagmamasdan ng maliit na sisidlang kawayan na naglalaman ng itim na laway ng pinuno ng mga manaram. Tuwing masisinaga nito ng liwanag ng araw, ay tila gumagalaw ang likidong nasa loob na parabang may sariling buhay. Napansin niyo ni Lolo Gadyo. Huwag mo yang tititigan ng matagal. Ho? Bakit ho? Ang laway ng pinuno ay may natitirang kapangyarihan. Kapag mahina ang isip ng humahawak, kaya nitong guluhin ang alaala at panaginip.
Hindi pa yun mapanganib ngayon dahil nakasara ang sisidlan. Pero hindi natin dapat abusuhin. Tumango lamang si Daryl. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Matapos nilang kumain ng konting pinatuyong isda at kamote, inihanda na nila ang kanilang paglalakbay. Mas malayo ang pupuntahan nila ngayon. Hindi na sa kagubatan ng Santa Magdalena. Ayon kay Lolo Gadyo, tatahakin nila ang mga kabundukang nakaharap sa bulusan upang hanapin ang dibinong tanging may kakayahang bumasa sa laway ng pinuno ng mga manaram. Lo, malayo pa ba tayo? Mahigit 2 araw kung hindi tayo maaabala. Paano po kapag naabala tayo? E di mas matagal. Muli silang naglakad sa tabing dagat bago lumiko papasok sa isang lumang daang ginagamit noon ng mga mangangahoy. Halos hindi na yun madaanan dahil sa kapal ng damo at mga gumagapang na baging. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, ay lalong nagiging masukal ang kagubatan. Ngunit may isang bagay na napansin si Daryl. Hindi na niya naririnig ang mga kakaibang tinig na sumusunod sa kanila noong nakaraang araw. Wala na yata yung mga alagad ng manaram. Nandiyan pa rin sila. Nakikita ninyo? Hindi, Paano nyo nasabing nandyan pa rin sila? kasi hindi sila umaalis. Ibig sabihin po ba, sinusundan pa rin nila tayo? Hindi lang tayo. Sinusundan nila ang sisidlang dala natin. Hindi na muling nagsalita si Daryl. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa maliit na tela na nasa kanyang bewang. Ilang oras pa ang lumipas. Pagsapit ng tanghali ay narating nila ang isang maliit na batis na umaagos mula sa kabundukan. Doon sila nagpahinga. Habang umiinom si Daryl ng tubig, napansin niyang may mga bakas ng paa sa putikan. Hindi yon katulad ng bakas ng tao. 3 lamang ang mga daliri nito. Mahaba at tila baon na baon sa lupa. Lolo? Lumapit ang matanda. Isang tingin pa lang nito ay nag-iba na agad ang muka. Aba, mukhang sariwa pa. Bakas ho ba ito ng manaram? Hindi. Bakas ng taong dinukot nila. Napakunot ang noo ni Daryl. Ho? Paano nyo nalaman? Kapag matagal nang alipin ng mga manaram ang isang tao, unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Daryl. Naalala niya ang kanyang ama. Hindi niya maiwasang isipin kung gano'n na rin ba ang nangyari rito. Napansin ni Lolo Gadyo ang kanyang iniisip. Huwag mong pangunahan ang mga mangyayari. Tingin niyo ho ba, buhay pa siya? Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal muna itong tumingin sa umaagos na tubig. Kung patay na ang ama mo, matagal nang nawala ang kanyang anyo na ipinakita sa iyo ng pinuno. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang nakita mo'y hindi alaala. Yon ang kasalukuyang kalagayan niya. Muling nabuhayan ng pag-asa ang binata. Ibig sabihin humihinga pa ang kanyang ama. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan. Bandang 3:00 ng hapon, narating nila ang isang lumang sementeryo ng mga katutubo. Wala itong mga krus. Pawang malalaking batong nakatirik sa lupa ang nagsisilbing palatandaan ng mga libingan. Huminto si Lolo Gadyo. Huwag ka munang magsasalita. Tahimik silang naglakad. Maya-maya ay may malamig na hanging tumaan. Kasunod nun ay tila may mga yabag na kasabay nilang naglalakad. Hindi makita ni Daryl ang may-ari ng mga yabag, ngunit malinaw ang tunog nito. Parang maraming taong nakapaligid sa kanila.
Paglabas nila sa lugar ay tsaka lamang nagsalita ang matanda. Mga ninuno yun, huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo sasaktan dahil alam nilang wala tayong masamang pakay. Napahinga ng malalim si Daryl. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Pagsapit ng dapit hapon ay narating nila ang isang mataas na bahagi ng bundok. Mula roon ay tanaw ang dagat ng Sorsogon. Malayo ring natatanaw ang bulusan. Ipinakita yon ni Lolo Gadyo. Nandoon yun. Doon po ba nakatira ang Divino? Tumango ang matanda. Hindi siya basta-bastang nagpapakita. Paano po natin siya mahahanap? Siya ang hahanap sa atin. Hindi na naunawaan ni Daryl ang sinabi nito. Subalit hindi na rin siya nagtanong. Habang papalubog ang araw ay naghanda silang muling magpalipas ng gabi. Sa pagkakataong yon ay wala silang kubong matutuluyan. Sa ilalim lamang sila ng malaking punong balete mamamahinga. Bago matulog, inilabas ni Lolo Gadyo ang sisidlang kawayan. Dahan-dahan niya yung inilapag sa isang patag na bato. Kasunod nun ay nagsindi siya ng konting dagta ng almakiga. Mabangong usok ang agad na kumalat sa paligid. Ano pong ginagawa ninyo? Tinitiyak kong hindi gagalaw ang nasa loob. Nang matapos ang ritual, naglikpit na si Lolo Gadyo. Tahimik na ang buong paligid. Subalit bandang hating gabi, biglang nagising si Daryl. May narinig siyang mahinang yabag. Hindi lamang isa, kundi marami. Unti-unti siyang bumangon. Sa pagitan ng mga puno ay may mga matang kulay dilaw na isa-isang lumilitaw sa dilim. Hindi gumagalaw ang mga ito. Nakatingin lamang sa kanila. Lolo? Mahinang bumukas ang mga mata ng matanda. Hindi ito nagulat. Hindi rin ito tumayo. Ilang oras na silang nariyan. Bakit hindi sila lumalapit? Dahil hindi pa sila inuutusan. Habang nagsasalita ang matanda, ay unti-unting nadaragdagan ng mga matang nakamasid sa kanila. Halos hindi niya na ito mabilang. Lumipas ang halos isang oras, nanatili lamang nakamasid ang mga nilalang hanggang sa biglang may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw mula sa pinakamatayog na bahagi ng bundok. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng matang kanilang nakikita, parang sabay-sabay na umurong ang mga ito sa kadiliman. Napabuntong hininga si Daryl. Ano po yun? Dahan-dahang tumingin si Lolo Gadyo sa direksyon ng bundok. Tinawag na sila ng kanilang pinuno. Alam na niyang papalapit na tayo. Nanatiling nakatitig si Lolo Gadyo sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan. Hindi na ito muling nagsalita, subalit sa kanyang mga mata ay makikita ang pag-aalala. Hindi yun takot, kundi paggalang sa nilalang na alam nitong mas matanda pa sa maraming henerasyon ng mga tao. Tahimik lamang si Daryl. Hindi na siya nagtanong. Ramdam niya na kahit ang pinakamaliit na ingay ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagkakatuklas. Muling umalingaw-ngaw ang mahabang sigaw mula sa kabundukan. Sa pagkakataong yon mas malapit na. Halos yumanig ang mga dahon ng mga puno. Pagkatapos nun ay nagharing muli ang katahimikan. Matulog ka na, Daryl. Mahinang wika ni Lolo Gadyo. Pero Lolo, Kakailanganin mo ng maraming lakas bukas. hindi na muling nagsalita si Daryl. Kahit hindi siya dalawan ng antok, pinilit niya ang kanyang sarili na pumikit. Madaling araw pa lamang ay nagising na silang dalawa. Malamig ang simoy ng hangin. Ang makapal na hamog ay halos takpa ng buong kabundukan.
Pagkatapos nilang magdasal, muli silang nagsimulang maglakad. Habang paakyat sila sa mas mataas na bahagi ng bundok, napansin ni Daryl na paunti-unting nagbabago ang kapaligiran. Nawala ang malalaking puno. Napalitan ng mga ito ng mga lumang punong halos tuyot na. Ang mga sanga nito'y parang mga kamay na nakaturo sa langit. Paminsan-minsan ay may mga batong may mga ukit na kapareho ng mga simbolong nakita nila sa mga selyo ng mga manaram. Lolo, Huwag mong hahawakan ng mga batong yan. Ang mga ukit na yan ay hindi gawa ng mga tao. Napatingin si Daryl sa pinakamalapit na bato. Sa unang tingin ay karaniwan lamang ito. Pero nang tutukan niya ng mabuti, para bang may kakaibang kintab ang mga ukit. Parang may mahinang itim na liwanag na gumagalaw sa loob nito. Kagad siyang umiwas ng tingin. Ang mga selyong yan ang nagsisilbing hangganan ng kanilang kapangyarihan. kung ganon, ibig kong sabihin, Kung mas marami ang selyo, mas malapit tayo sa lugar na ayaw nilang lapitan ng mga tao. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Daryl. Makalipas ang mahigit 2 oras na paglalakad, ay narating nila ang isang malawak na lupang halos walang laman. Tanging mga maliliit na bato ang makikita sa buong paligid. Sa gitna nito ay may isang napakalaking puno ng balete. Ngunit ito'y kakaiba. Ang mga ugat nito'y hindi nakabaon sa lupa. Sa halip ay nakapalibot ang mga ito sa isang malaking tipak ng bato. Parang niyayakap nito ang isang bilog na batong nakalubog sa lupa. Huminto si Lolo Gadyo. Ito ang isa sa pinakamatandang lugar sa bundok. Lugar po ba ito ng mga manaram? Hindi, kundi ng mga nauna sa kanila. Mas nauna pa? Bago pa dumating ang mga manaram sa bundok na ito, may mga tagapagbantay nang nakatira rito. Nasaan na ho sila ngayon? Pinatay ba sila ng mga manaram? Hindi. Naglaho sila kasabay ng paglipas ng mga panahon. Hindi na muling nagtanong pa si Daryl. Sa hindi malamang dahilan ay lalo lamang siyang nabalisa. Biglang lumuhod si Lolo Gadyo sa harap ng malaking balete. Naglabas ito ng maliit na sisidla ng tubig. Dumampot ng konting lupa at tahimik na ibinuhos ang tubig sa mga ugat ng puno. Pagkatapos ay pumikit ito. Wala itong binigkas na dasal. Wala ring kakaibang nangyari. Lumipas ang halos ilang minuto. Pagkatapos ay may mahinang hanging dumaan. Ang mga dahon ng palete ay biglang kumaluskos kahit wala namang malakas na simoy. Maya-maya ay may narinig silang tunog ng tungkod. Mula sa likod ng malaking puno ay may isang matandang lalaking lumabas. Napakahaba ng kanyang balbas. Puting-puti na ang kanyang buhok. Nakasuot ito ng damit na hinabi mula sa hibla ng abaka. May hawak itong mahabang tungkod na gawa sa itim na kahoy. Nang makita ito ni Lolo Gadyo, ay bahagya itong napangiti. Gadyo! Matagal na panahon na mula nung huli tayong nagkita. Pagkasambit nito ng matanda, kaagad na lumapit doon si Lolo Gadyo at dali-daling nagbisa pagpapakita ng kanyang respeto. Matapos nun, muli silang nagkausap, nagkumustahan, bago nila pag-usapan ang pakay nila. Alam na ng Dibino ang tungkol sa nangyari sa kanyang ama dahil ayon dito, ang pangyayaring yon ay ibinalita ng mga kaibigan niya. Nabanggit din ito na kasalukuyan ng nagliligalig ang mga manaram dahil sa likido na kanilang daladala. Mariin din itong inilahad na nagalit ang pinuno ng mga ito, kaya kahit umaga, napipilitan na itong umusad para lamang mapalapit sa kanila. Gadyo,
Hindi na kayang magtiis ng pinunong Manaram ang galit niya sa inyo. Kaya marami sa mga alaga kong nagsasabing dadalhin niya ang digmaan dito sa lugar ko. Kapag nangyari ang bagay na yun, ano ang gagawin mo? Aalis ka ba? O mananatili ka, tutulungan akong labanan sila? Nagkatinginan sina Lolo Gadyo at ang Dibino. Ilang saglit na walang nagsalita. Tanging ang mahinang pagaspas ng mga dahon ng matandang balete ang maririnig. Nakatayo lamang si Daryl sa kanyang likuran. Tahimik na nakikinig, ngunit ramdam niyang mabigat ang kahulugan ng tanong. Huminga ng malalim si Lolo Gadyo bago sumagot. Hindi ako maaaring umalis. Alam kong yan ang isasagot mo. Kung aalis ako, susundan pa rin kami ng mga Manarang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi ang laway ng kanilang pinuno. Kapag iniwan namin ang lugar na ito, ang mga taong nasa mga baryong madadaanan namin ang magiging kapalit. Napabuntong hininga ang matandang Dibino. Maya-maya pa ay napatingin ito kay Daryl. Yun din ang ikinakabahala ko. Ikaw ang anak ng manggagamot na nawawala, hindi ba? Malakas ang loob mo. Hindi ho. Natatakot din ako. Ngumiti ng bahagya ang Dibino. Ang taong walang takot ay madaling mamatay. Mas mapanganib ang taong hindi na natatakot kaysa sa taong marunong mangamba. Tahimik lamang si Daryl. Maya-maya ay iniabot ni Lolo Gadyo ang sisidlang kawayan na naglalaman ng itim na laway. Narito. Maingat yung tinanggap ng Dibino. Hindi ito agad binuksan ng sisidlan. Sa halip ay inilapag muna nito yon sa ibabaw ng isang patag na bato sa ilalim ng balete. Pagkatapos ay kumuha ito ng 7 maliliit na batong mapuputi at inilagay sa palibot ng sisidlan kasabay ng pagsindi nito ng pinatuyong dagta. Unti-unting umakyat ang puting usok. Maya-maya ay naglabas ito ng isang mangkok na yari sa makinis na bato at nilagyan niyo ng malinaw na tubig mula sa batis. Ano man ang makita ninyo mamaya, huwag na huwag kayong magsasalita. Tumango ang dalawa. Dahan-dahang binuksan ng Dibino ang sisidlan. Sa sandaling bumukas ang takip, ay kumalat ang napakalamig na hangin sa buong paligid. Kasabay noon ay nagsimulang gumalaw ang itim na likido. Hindi yung tila karaniwang laway. Para itong buhay na nilalang na pilit umaakyat palabas ng sisidlan. Agad itong pinigilan ng Dibino gamit ang kanyang tungkod. Maya-maya ay kumuha ito ng isang patak lamang ng itim na likido at ibinuhos sa mangkok na may tubig. Sa isang iglap, umikot ang tubig. Unti-unting umitim ang buong laman ng mangkok. Pagkaraan ng ilang segundo ay naging malinaw itong muli. At doon, lumitaw ang isang tanawin. Napahigpit ang hawak ni Daryl sa kanyang kutsilyo. Nakita nilang muli ang napakalaking uka sa ilalim ng lupa. At sa puso nito, nasa gitna pa rin ang kanyang ama. Nakaluhod, nakatali ang 2 kamay nito sa mga ugat na kulay itim na tila buhay. Hindi na ito halos makagalaw. Payat na ang katawan nito. Halos butot balat na lamang, ngunit humihinga pa. Salamat. May hina nitong bulong. Tay. Biglang itinaas ng kanyang ama ang ulo. Parang may naramdaman ito. Unti-unti itong lumingon sa direksyon nilang tatlo. Pagkatapos ay ibinuka nito ang bibig. Huwag kayong pumunta.
Kasunod nun ay nagsimulang manginig ang buong kuweba. Isa-isang nagmulat ang libu-libong taong nakatayo sa paligid. Sabay-sabay silang tumingin sa mangkok ng direkta. Parang nakikita nila ang tatlong nakatingin sa kanila. Napaatras ang Dibino. Nako! Masama ito. Kasabay noon ay dumilim ang tubig. Lumitawang dalawang naglalakihang matang kulay dugo. Hindi na sila naghintay na lumabas pa ang buong anyo ng pinuno. Mabilis na isinara ng Dibino ang sisidlan. Kasabay noon ay sumabog ang mangkok. Nagkalat ang tubig sa paligid. Maya-maya ay biglang lumakas ang hangin. Nag-ingay ang buong kagubatan. Ang mga ibon ay sabay-sabay na nagsiliparan. Nagpatuloy ang ganoong pakiramdam hanggang sa bigla itong nawala. At pagkatapos ng mga pangyayaring yon, kaagad na lumabas ang Dibino upang ihanda ang kanyang lupa. Batid nito na nahanap na rin ng mga manaram ang kanilang lokasyon, kaya anumang oras mula sa sandaling yon, posible itong sumalakay. Hindi na nag-atubili ang Dibino. Pagkalabas pa lamang nito sa ilalim ng matandang balete, ay nagsimula na itong maghakot ng mga batong may mga ukit na matagal nang nakatambay sa paligid. Isa-isa niya itong inilagay sa 4 na direksyon ng kanyang lupa. Ang mga batong iyon ay hindi pangkaraniwan. Sa tuwing maipupwesto ang isa, saglit itong kumikinang sa kulay gintong liwanag bago muling magmukhang ordinaryong bato. Napansin niyo ni Daryl. Ano po ang mga batong yan? Hindi ito mga karaniwang bato. Mga selyo ito ng mga unang tagapagbantay ng kabundukan. Sa loob ng daang-daang taon, ay hindi ko ito ginalaw. Ngunit sa gabing ito, wala na akong pagpipilian. Kagad na nagkatinginan sina Lolo Gadyo at ang Dibino. Ganun na ba yun kalala? Tanong ni Lolo Gadyo. Mas malala pa sa inaasahan natin. Hindi lang ang mga manaram ang pupunta ngayon dito. Ano po ang mga kasama nila? Ang mga kaluluwang matagal na nilang ginawang alipin. Biglang nanahimik ang lahat. Maya-maya ay naglabas ang Dibino ng isang malaking kahong gawa sa nara. Halatang napakatanda na nito. Makapalang alikabok na nakapatong sa takip. Maingat niya itong binuksan at doon nagulat si Daryl sa kanyang nakita. Nasa loob ang maraming gamit na hindi pa niya nakikita kahit kailan. May mga palayok na may mga ukit, mga maliliit na sisidlang kawayan, mga batong kulay asul, mga pinatuyong halaman, mga pako na gawa sa tanso, mga pulang sinulid, at ilang matatalim na sibat na may mga ulo na gawa sa kakaibang bato. Hindi ba't ang sibat lamang nagawa sa sungay ng Suhamri ang makakapatay sa pinuno? Tanong ni Daryl. Tama. Bakit may mga sibat kayo? Dahil hindi naman ang pinuno ang kalaban natin ngayon. Ang mga ito'y kayang pabagalin ang mga manaram. Hindi man sila mamatay, kahit papano'y mapipigilan natin sila. Agad na nilang sinimula ng paghahanda. Si Lolo Gadyo ay naghukay ng 4 na malalalim na hukay sa paligid ng balete. Doon niya inilibing ang mga puting bato na kanina pa hawak ng Dibino. Samantala, ang Dibino ay gumuhit ng isang napakalaking bilog sa paligid ng kanyang tahanan gamit ang pinaghalong asin, abo ng almakiga at dinikdik na mga dahon. Pagkatapos ay tumingin ito kay Daryl. Ikaw, ilabas mo ang kutsilyong ibinigay ng ama mo. Walang pag-aalin lang ang inilabas ni Daryl ang maliit na kutsilyo. Nang makita ito ng Dibino, ay biglang nagbago ang anyo nito. Ngayon ko lang muli nakita ang sandatang yan. Marahil ay nagtataka ka
kung bakit alam ko ang tungkol dyan. Ako lang naman kasi ang gumawa niyan. Nagulat sina Daryl at Lolo Gadyo. 20 taon na ang nakalilipas nang hilingi ng ama mo na gawan ko siya ng isang sandata. Napatingin si Daryl sa kutsilyo. Akala ko, ordinaryong kutsilyo lang to. Ang talim niya ay karaniwan at ang hawakan niya ay gawa sa buto ng isang tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Daryl. Ho? Gawa sa isang tagapagbantay? Oo, hindi yan para sa pakikipaglaban, kundi para sa pagbubukas ng mga selyong matagal nang nakasara. Hindi pa man nakakapagtanong si Daryl, ay biglang humangin ng malakas. Ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na nag-ingay. Kasunod noon ay umalingaw-ngaw ang isang malayong sigaw. Mas malakas ito kaysa sa narinig nila noong mga nakaraang gabi. Tumingala ang Divino. Paparating na sila. Biglang dumilim ang kalangitan. Kahit hapon pa lamang ay tila nilamon na ng dilim ang buong kabundukan. Isa-isang nagsiliparan ang mga ibon. Nagsitakbuhan ang mga usat mga baboy ramo palayo sa kanilang kinalalagyan. Pati ang mga ahas ay lumalabas sa kanilang mga lungga. Ano pong nangyayari sa mga hayop? Ba't po sila nagkakaganyan? Dahil alam nila na may panganib na paparating. Maya-maya pa ay nagsimulang lumabas ang makapal na maitim na hamog mula sa kagubatan. Hindi ito katulad ng ordinaryong hamog. Gumagalaw ito, parang buhay. Unti-unti itong pumapaligid sa lupa ng Divino. Pagkatapos ay may mga aninong nagsimulang bumuo sa loob ng hamog. At sa loob lamang ng ilang segundo, halos hindi na nila ito mabilang. Lahat sila ay nakatayo lamang sa labas ng bilog na ginawa ng Divino. Hindi sila makapasok, ngunit hindi rin sila umaalis. Huwag kayong matakot. Hindi pa sila ang kalaban. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na unti-unting nagbago ang wangis ng mga nilalang na nababalot ng anino. Bigla itong naging parang mga hayop na may kahawig ng tao. Ang kanilang mga katawan ay sa tao, ngunit ang kanilang mga ulo ay kahalintulad ng ulo ng isang torong baka. Panayang pag-atungal ng mga ito habang hinihintay ang mga kalaban nila. At sa ilang sandali lang, dumating ang mga manaram. Nagkalat ito sa lahat ng dako at di hamak na mas marami yon sa kanilang inaasahan. Ang makapal na hamog ay lalo pang dumilim habang papalapit ang hukbo ng mga manaram. Hindi gumalaw sina Daryl at Lolo Gadyo. Pareho nilang naalala ang bili ng Divino. Huwag kayong makikialam. Ano man ang inyong makita, huwag kayong lalabas sa loob ng selyo. Unti-unting umusad ang mga manaram hanggang sa huminto ang mga ito sa mismong hangganan ng bilog na iginuhit ng Divino. Hindi sila makapasok. Sa bawat pagtatangka nilang tumawid ay kumikislap ang mga sinaunang simbolo sa lupa at parabang may hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Maya-maya ay nagsimulang manginig ang buong kabundukan. Ang mga punong nakapaligid ay yumuko na tila nagbibigay galang sa isang nilalang na paparating. Mula sa kailaliman ng kagubatan ay lumitawang napakalaking anyo na nababalot ng itim na usok. Hindi pa man ito tuluyang makita, ay ramdam na nila ang napakabigat nitong presensya. Kasabay ng bawat hakbang nito, ay bahagyang yumayanig ang lupa. Hindi nagsalita ang Divino. Tahimik lamang niyang itinaas ang kanyang tungkod. Kasabay noon ay unti-unting nagliwanag ang mga ukit sa katawan ng matandang balete. Mga tagapagbantay ng unang panahon,
kung tunay pang nananatili ang inyong sumpa sa kabundukang ito. Ngayon ang oras upang muli ninyo itong tuparin. Biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa ilalim ng mga ugat ng balete ay nagsimulang lumabas ang maliliit na sinag ng liwanag hanggang sa hindi na mabilang. Unti-unti yung nag-anyong mga tao. Mga matatandang lalaki at babae na may suot na sinaunang kasuotan. Ang kanilang mga katawan ay yari lamang sa liwanag, ngunit malinaw ang kanilang mga muka. Napaluhod si Lolo Gadyo. Ang mga tagapagbantay. Hindi sumagot ang Dibino. Patuloy lamang siya sa pagbigkas ng mga sinaunang dasal. Kasabay nito ay nagsimulang magliyab ang mga batong inilagay niya sa 4 na direksyon. Lumawak ng lumawak ang gintong liwanag. Unti-unti nitong tinakpa ng buong kabundukan. Nag-iba ang anyo ng mga manaram. Ang matitikas nilang katawan ay tila humihina. Ang kanilang mga pakpak ay nawala ng kinang. Ang may itim na simbolong nakaukit sa kanilang balat ay isa-isang naglalaho. At pagkatapos nun, biglang umugong ang kalangitan. Isang napakalalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Hindi pa tapos ang aming panahon. Hindi nakita ni Daryl kung saan ang galing ang tinig. Ngunit alam nilang yon ang pinuno ng mga manaram. Dahan-dahang humarap ang Dibino sa direksyon ng makapal na hamog. Matagal nang natapos ang panahong ipinagkaloob sa inyong lahi. Tahimik ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli itong nagsalita. Hindi namin kinuha ang mundong ito. Kayo ang lumimot sa kasunduang iniwan ng inyong mga ninuno. Napatigil maging ang Dibino. Sa unang pagkakataon ay tila nagulat siya. Maya-maya ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tama ka. Napatingin si Daryl. Hindi niya inaasahang sasang-ayon ng Dibino. Noong unang panahon, ang mga ninuno ng tao at ang inyong lahi ay iisang tagapangalaga ng kabundukan. Ngunit pinili ninyo ang kapangyarihan kaysa balanse. Unti-unting naglaho ang itim na usok. Hindi pala ganap na halimaw ang pinuno. Isa pala itong napakatandang katutubo na nabago ng sumpang kanyang tinanggap. Maraming siglo na ang nakaraan. Pagod na ang kanyang muka. Hindi na galit ang makikita rito, kundi matinding lungkot. Nais lang naming mabuhay. Tahimik na yumuko ang Dibino. At sa pagnanais na mabuhay, marami kayong buhay na ipinagkait. Muling bumigat ang hangin. Biglang nagsimulang umikot ang lahat ng sinaunang selyo sa paligid ng kabundukan. Ang bawat batong may ukit ay nagliwanag. Ang mga ugat ng balete ay gumapang sa ilalim ng lupa. Unti-unti nitong binuo ang isang napakalawak na bilog na sumaklaw sa buong bundok. Ngayon, ibinabalik ko ang sinaunang tipan. Wika ng Dibino. Sabay-sabay na nagliwanag ang lahat ng tagapagbantay. Mula sa kanilang palad ay lumabas ang maningning na liwanag na dumaloy patungo sa bawat selyo. Isa-isang nagsara ang lahat ng lagusan ng mga manaram. Naglaho ang itim na hamog, tumigil ang pagyanig ng lupa. Ang mga manaram ay hindi na muling nakagalaw. Unti-unti silang nabalot ng liwanag hanggang sa tuluyan silang maglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Kasabay ng pagkawala ng huling manaram ay biglang nagliwanag ang maliit na sisidlang kawayan.
Nagsimulang umikot ang itim na laway sa loob nito. Pagkatapos ay tuluyan itong naging malinaw na parang tubig. At doon, napabuntong hininga ang Dibino. Naputol na rin ang sumpa. Kasabay nun ay bumukas ang isang siwang sa paanan ng balete. Mula roon ay lumabas ang isang mahinang sinag ng liwanag. Unti-unti itong nag-anyong tao. Pagsilay niya rito, napahagulgul siya. Itay! Ang kanyang ama ay nakatayo sa harapan nila, ngunit hindi na ang dating katawan nitong sugatan at payat. Isa na lamang itong espiritong nababalot ng puting liwanag. Ngumiti ito. Anak ko. Agad sanang lalapit si Daryl, ngunit hinawakan siya ni Lolo Gadyo. Wag. Hindi na siya kabilang sa mundong ito. Lumapit ang ama ni Daryl. Hindi man sila nagkadikit, ay para bang naramdaman pa rin ni Daryl ang init ng kanyang yakap. Pinatawad na ako. Uuwi na tayo, Tay. Hindi na maaari, anak. Tapos na ang istorya ng buhay ko. Ito na ang panahon para simulan mo ang kwento mo. Tahimik ang buong paligid. Maging ang hangin ay tila nakikinig. Alam kong darating ka. Kaya iniwan ko sa'yo ang kutsilyo. Dahan-dahang inilabas ni Daryl ang maliit na sandata. Ngumiti ang kanyang ama, kasabay ng dahan-dahan itong paglaho na parang alikabok. At nang mawala na ito, tsaka pa lamang siya napaluhod habang humahagulgol sa pag-iyak. Napakasakit ng tagpong yon para sa kanya, ngunit may kung anong kasiyahan ang tila na natili sa puso niya. Ilang taon ang lumipas, natanggap niya na ang sinapit ng kanyang ama. At kahit hindi siya maging manggagamot katulad nito, masaya pa rin siya kahit papaano dahil sa mga karanasang pinagdaanan niya, lalong-lalo na noong nasaksihan niya ang pagharap ng Dibino sa lahi ng mga Manaram.